magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po ay si Kuya Net na asawa ni Ate Tess, na ating song leader, na kapatid naman ni Pastora Noredy. Dahil ebanghelismo ang iniata sa akin ng ating Pastor Anthony, kaya po ito ang aking tatalakayin ngayong umaga. Ano po ba ang evangelism o ebanghelismo? Ito po ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa payak at simpleng kaparaanan. Ang ating Panginoong Hesus, ang pangunahing modelo nito, matatagpuan sa Mateo 9:35. Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Sa sinagoga, pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Bakit kailangang ipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos? Kailangan natin ipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos dahil mapapahamak ang sanlibutan na ang tanging solusyon lamang ay ang manalig kay Jesus. Juan 6:47. Sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ito rin ay matatagpuan sa John 14:6. Ako ang daan ng buhay at ang katotohanan. Wala makaparoroon sa Ama liban sa akin. No? Kaya mga kapatid, iisa lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. May tanging si Jesus lamang. Ang kasiguruhan ng kaligtasan ay kay Jesus lamang masusumpungan, at ito'y mababasa sa John 3:36. Sabi rito, ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kapatid, di nila malalaman ang mga salitang ito kung di mo ito ipapahayag. Ang kilala lang nilang Jesus ay ang mga Jesus na sa kanya-kanya nilang relihiyon. No, kaya tuloy nagkakahati-hati at nagkakaiba-ibang daan. No, napakaraming daan na sinasabi dahil sa daming relihiyon. No, nasa kanila lang tayo maliligtas. No, ang kilala lang natin na Jesus noon ay yung yari sa bato, yari sa kahoy, na rebolto pa, hindi pa gumagalaw. No? Ang kilala pa nating Jesus ay yung tuwing okasyon lang natin maririnig, no? Kilala si Jesus kapag Pasko, no? At yung mahal na araw, Holy Week, sinasabi, no? Pero dito higit pa dito ang Jesus na nakilala natin, no? Siya ay ang personal na Diyos na pumapasok sa kaibuturan ng ating puso, mga kapatid. Amen? Amen. Samantalang kung ipahayag mo kung ano ang John 14:6, tiyak na makikilala nila si Jesus bilang natatanging daan, katotohanan at buhay, dahil pinatotohanan siya maging sa aklat ng mga gawa na sinasabi na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao liban lamang sa pangalang Jesus. Ito matatagpuan sa aklat ng mga gawa 4:12. Maraming mga pamamaraan ng papahayag ng salita ng Diyos. Maraming ginagamit na mga kaparaanan ang mga Kristiyano upang maipalaganap ang Kristyanismo sa magitan ng pag-iebanghelyo. Narito ang ilan, baga may mga nadagdag pa sa pagbabago ng Panginoon ng panahon at teknolohiya. Una ay ang pagbabahagi sa labas o open air preaching. Ikalawa, pagbabahay-bahay na pagpapahayag o door-to-door preaching. Ikatlo, pagpapahayag sa magitan ng mensahe o evangelism through a sermon. Ikaapat, pagpapahayag sa telebisyon. Ikalima, pagpapahayag sa radyo. Ika-anim, pagpapahayag sa telepono. Ika-pito, pagpapahayag
sa internet. No? Marami pa. Pero kung loobin ng Diyos na magkaroon pa to ng part 2, welcome po ako. Sa pahintulot ng ating mga leader, no? Ito po ang paliwanag sa una. Yung una ay yung pagbabahagi sa labas. Ito ay ang pangaral ng salita ng Diyos sa pampublikong lugar o sa labas na maraming tao ang pwedeng makinig. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang ating Panginoong Hesus nung siya'y nangaral sa bundok kasama ang kanyang mga alagad sa harap ng napakakapal na mga tao. Ito ay matatagpuan sa Mateo 5:1. Ang iba pang gumagawa nito ay si Brother Eddie Villanueva ng JL sa Aurelio University, Pastor Evangelist Billy Graham sa Amerika, Pastor Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship sa Luneta Park. Maging ang ating iglesia, ang Jesus the Great I Am Christian Fellowship, ay may mga ginawang krusada sa labas upang palaganapin ang salita ng kaligtasan noong nagtatapos ang dekada 80, tulad ng sa Bagong Pook, malapit sa Panchong, sa pangungunan ng ating Pastor Manny Rojas at Pastor Roel Merced, kung natatandaan niyo pa po. Kasama din dito ang ating mga leader, elder, workers, worship team para sa nagkakaisang pagsuporta. Isa pang halimbawa ng pagbabahagi sa labas ay yung isinasagawa ng isang Amerikanong ebanghelista noong 1860 na si Dwight L. Moody. Siya ay nagpapahayag ng salita sa mga dumaraan tuwing gabing uwian na ng mga tao galing sa kanilang mga trabaho malapit sa kanyang bahay na inuwian. Minsan o kadalasan sa ganitong pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay naaabuso ang kanyang mga lingkod, tulad ng pagkakahagis ng mga dikaaya-ayang bagay gaya ng mga bulok na gulay o botelyang plastik na may lamang ihi. May mga nasigaw o nagtatanong kunwari, ngunit ang motibo'y guluhin, harangin o istorbohin ang nangangaral. Ikalawa na pamamaraan ng pagbabahagi ay yung pagbabahay-bahay na pagbabahagi. Isa po ako sa bunga ng house-to-house evangelism. Nung naupa po kami sa Imus, ay lumalaki akong nakakaranas ng mga verbal abuse mula sa mga taong di iba sa akin, tulad ng masasakit na salita, matutunog na murat, paninigaw na lubhang sumaksak sa puso ko at isipan na naging dahilan na kahit sa sobrang bait ko kuno ay nakuha kong magrebelde. Masyadong maliit ang tingin ko sa aking sarili. Nakadagdag pa rito ang sakiting kalagayan ko mula sa hika at ang mga mapanirang epekto na mga gamot na naisaksak sa aking katawan tulad ng steroid at mga antibiotics na nakakaapekto sa utak upang maging limot-limot, nanginginig at temperamental o bugnutin. Base rin dun sa kaalaman na isinare sa akin ng aking kapatid na nurse na nasa New York, Sister Diane. Ang mga kahinaang ito rin ang ugat ng aking mga kabiguan sa buhay. Patigil-tigil ako sa pag-aaral dahil sa asma hanggang sa di na ako makapagtapos sa pag-aaral. Pangarap na di narating na humantong sa depresyon. Humina ang aking loob na nauwi sa inferiority complex o mababang pagtingin sa sarili. Kaya nung huling ako'y mapagalitan ay lumayas ako ng bahay upang takasan ang mga kalupitan at kabiguang iyon. Naisipan kong makituloy sa aking kaklase at matalik na kaibigan na nakatira sa Ronquillo Compound, Dalahican, Cavite City. Isang araw doon ay may mga kababaihan na nagbabahay-bahay na di ko alam kung anong sektang kinabibilangan, ngunit dahil sa aking pangit o malungkot na sitwasyon ay nagkaroon naman ako ng uhaw na makinig sa kanilang mga paliwanag tungkol sa Diyos. Binahaginan nila ako ng mga sipi mula sa Biblia, dahilan para ako ay makumbinsi sa kanilang mga sinasabi na di sila pumaroon upang hikayatin ako sa panibagong relihiyon, kundi sa isang relasyon o malalim na pagkakilala kay Jesus. Sa mababang kong kalagayan ng mga oras na yon, ay madaling bumukas ang pintuan ng aking puso upang madali ko ring matanggap ang salita mula sa kanilang
kanilang mga sinasabi. Nagtapos sila sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap ko kay Kristo. Inimbitahan din nila ako upang dumalo sa kanilang gawain, at sa kanilang katyagaan ay binalikan pa rin nila ako kinalingguhan upang sunduin. Nakita kong ayaw akong pakawalan talaga ng kanilang pag-ibig ng Diyos na sumasa kanila. Dito na nagsimula ang magandang yugto o mga pangyayari sa aking buhay dahil sa kay Kristo sa magitan ng mga magigiting ng mga kababaihang iyon. Umuwi ako sa aming inuupahan sa Imus at humingi ako ng tawad sa aking magulang na ng mga panahong iyon ay ipinapahanap na rin pala nila ako dahil sa pag-aalala sa akin. Niyakap ko ang aking magulang bilang tanda ng pagpapatawad at nanauling pagmamahal. Di na mahalaga sa akin kung kaninong panig ang mali, magsisihan o magsumbatan pa. Ang mahalaga ay tinuruan ako ng nakilala kong Jesus na humakbang sa pagpapakumbaba, igalang at mahalin sila ng naayon sa kanyang kalooban. Ikatlo, pagpapahayag sa magitan ng mensahe. Ito'y nagaganap di lamang tuwing Sunday service na kung saan ang pastor ay hihilingin sa mga dumalo ang pagtaas ng kamay o puntahin sa harap na kung tawagi altar call upang ipanalangin sa kanilang mga pangailangan sa mga bagong dalo na may gagabayan niya sila sa panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Nangyayari din ito sa katapusan ng mensahe ng pastor sa ibang okasyon tulad ng sa huling lamay, sa burol ng namatayan o kasalan man bilang naimbitahang punong tagapagsalita. Ang ikapaapat na pamamaraan ng pagpapahayag ay ang pagpapahayag sa telebisyon. Kapahayagan ng kanyang salita gamit ang TV na nakapukaw ng maraming manonood tulad ng lang 700 Club. Ikalima, pagpapahayag sa radyo. Ang pagpapahayag naman na gamit ang radyo ay tulad ng sa DZAS Christian Station na nagbibigay tulong ng trabaho. Noon ang ginagamit pa ay telepono, no? Dahil walang internet. So telepono ang tatawagan sa kumpanya na nangangailangan ng trabaho, no? Bukod pa doon po sa mga testimony na mapapakinggan sa radyo, no, at saka yung mga story nila, no. Pang-anim ay yung pagpapahayag sa magitan ng telepono. Sa telepono ay pwedeng ikaw na to, pwedeng umabot sa iyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan sa malayong lugar o ibayong dagat upang ilapit kay Jesus. Ikapito, pagpapahayag sa magitan ng internet. Ito ay naipahayag ang kanyang salita gamit ang internet gaya ng mga ginagawa natin sa paglinggo through social media, live streaming, Bible study, at pagpapahayag ng ating mga pananampalataya, patotoong personal through a chat room, no? Ayun, doon ko muna po tinatapos tong mga kaparaanan ng pagpapahayag, no, ng ebanghelismo. At bago po tayo manalangin ay gusto ko munang samantalahin ang pasasalamat sa ating Diyos sa buhay na ni Maring Sister Mona at Ninang Mariling Caparas, ang aking mga spiritual mothers. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago mula sa kanilang pagtatanim. Kaya sa Diyos ang kalwalhatian. Ngunit sa Diyos din ang nagsasabi na ang nagpaparangal sa Kanya ay marapat lamang na parangalan. Kaya nais ko pagparangalan ang mga taong to, mga naging daluyan ng kapahayagan ng Diyos upang ako'y maligtas mula sa kapahamakan at magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kaaya-aya. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga nagtiyaga upang ako'y sunduin dahil sa di ko alam papunta sa gawaing kinalingguhan na nooy nasa loob pa lamang ng bakuran ng isang miyembrong kapatiran dinaraos ang Jesus the Great I Am Christian Fellowship. Sila ay ang mga Merced Sisters. Kung natatandaan ko pa, kasama si Maring Mona, bumalik sila kasama si Sister Amor and Sister Belia na kapwa nasa Amerika na rin.
Marami pong salamat sa paghahasik. Marami pong salamat sa pagdidilig o follow-ups upang ako'y patuloy na umusbong at lumago. At yun ay nangyari sa magitan ng pagbabahay-bahay na pagpapahayag o door-to-door evangelism. Hosana sa kaitaasan, purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Sige, muli, Panginoon, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba, Panginoon, paglilinis sa aming mga puso, Panginoon o Diyos, na ngayon ay gamitin, nagpapagamit po kami muli, Panginoon o God, bilang mga alagad mo, bilang pagpapatupad ng nais mong mangyari sa aming buhay, Panginoon, kung saan mo kami tinawag, Panginoon, sa John 15:16, Panginoon o Diyos o God. Lord, mapatupad, Panginoon o God, sa buhay namin ang nais mong mangyari o ang mga pinapagawa mo, Panginoon o God, para maipatupad ang paghahari mo dito sa lupa, Panginoon, tulad ng nasa langit. Panginoon, gawin mo kaming dalisay, Panginoon o God. Gawin mo kaming kaaya-aya sa harapan mo, Panginoon o Diyos o God. Hindi marapat na maglingkod kami, Panginoon o Diyos o God, na hindi rin malinis, Panginoon o God. Kaya, Lord, purify mo kami, linisin mo kami, kisin mo kami kung kailangan, Panginoon o Diyos. Lord, salamat po, salamat sa patuloy mong pagsasaayo sa aming buhay, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon o Diyos o God, pariwara ang buhay namin, Panginoon. Panginoon, salamat po, salamat. At ngayon ay lagi naming na-appreciate, Panginoon o God, ang kaligtasan na mayroon kami dahil sa iyo, Panginoon o God, mula sa mga ginamit mong kapatiran, mga tao, Panginoon o Diyos o God, na bungtapang nagsalita, Panginoon o Diyos. Lord, pinupuri ka namin sa magitan ng kanilang mga buhay, Panginoon o Diyos o God. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon o Diyos o God, na nagmamalingkod mo at patuloy na naglilingkod sa iyo, o Diyos o God. Lord, i-equip mo ang mga kapatid na to, ang aming mga kapastoran, ang mga workers na to, Panginoon o God, ang mga behind the scene, Panginoon o God, maging ang mga frontliners, Panginoon o Diyos o Lord. Lord, dito ka na nalahati, dito ka nahahayag, Panginoon o God, mula sa kanilang mga bibig, Panginoon o Diyos o God, ay napadakila ka, Panginoon o God, naitaas ka, Panginoon o Diyos o Lord. Marapat lamang, Panginoon o Diyos o God, ng mga taong to ay pasalamatan din, Panginoon o God, Panginoon o Diyos o God, dahil itinaas kanila, Panginoon. Sige mga kapatid, patuloy natin idalangin ang patuloy na pag-usad ng Ebanghelismo sa kabila ng COVID-19, ano man ang panahon, sinabi ng salita niya sa in season or out of season, preach the gospel into all the world. Kaya patuloy na mag-apoy ang ating mga puso sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Tulad din sinabi sa Lucas 10:2, sinasabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa mga may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, o Diyos, o Lord, o God, ikaw po, Panginoon, o God, ang aming may-ari, Panginoon, o Diyos, o Lord, upang tawagan na tumawag, Panginoon, o Diyos, na magpadala ka pa po ng maraming manggagawa, Panginoon, o Diyos, o God. Lord, para sa mga kaluluwang nangangailangan, Panginoon, marami nangangailangan sa labas, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang solusyon sa kanilang mga problema. Tanging ikaw lamang ang bibigay kalakasan sa kanilang mga kahinaan, Panginoon o God. Lord, ikaw lamang ang magpapatatag sa panahon na sila ay nadidepress, Panginoon o Diyos o God. Lord, ikaw rin, Panginoon o God, ang may kakayanan, Panginoon o Diyos o God, para pukawin ang mga puso
na mga lingkod mo, Panginoon o Diyos o God, o ang mga hindi pa, Panginoon o Diyos o God, pero loob mo na magpagamit, Panginoon o God, patuloy, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong paghahari dito sa lupa. Panginoon, in the name of Jesus, O Lord O God, bigyan mo kami ng tapang, Panginoon O Diyos O God, bigyan mo kami ng boldness mula sa iyo, Panginoon O God, ang banal mong Espiritu, Panginoon O God, ang siyang magpakahayag, Panginoon O Diyos O God, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon O Diyos. Lord, in the name of Jesus, O Lord O God, patuloy kaming mamunga, Panginoon O Diyos, O Lord. Lord, ang naranasan namin ng una, Panginoon O Diyos O God, ay maranasan namin ngayon, Panginoon. Kung naranasan namin ang unang pag-ibig sa iyo, Panginoon, na kung saan hindi namin alintana, Panginoon O God, ang pagod at hirap, Panginoon O God, hindi namin alintana ang kahihiyan, Panginoon O God, upang pahayag ang salita mo, Panginoon, ganun pa rin ngayon, Panginoon O Diyos O God, maipahayag ang iyong salita, Panginoon O God, sa panahon man o sa hindi napapanahon, Panginoon O Diyos O God, ang gospel ay dapat ipahayag, Panginoon O God. Ang salita mo na nagbibigay buhay, Panginoon O God, ay dapat ipahayag anuman ang kondisyon ng aming katawan, ng aming buhay, Panginoon, anuman ang kondisyon ng panahon ngayon, Panginoon O God, kung panahon ngayon ng COVID-19 o tagbagyo, Panginoon O God, hindi ito makakahadlang, Panginoon O God. Kung panahon man to ng lockdown, Panginoon O Diyos O God, you will unlock your grace of strength, O Lord O God, para makapenetrate ang salita mo, Panginoon O God, sa mga taon nag-aantay lamang, Panginoon O Diyos O God, ng biyaya ng kaligtasan, Panginoon O God, para maranasan kanila sa kanilang buhay. Lord, kung paano namin naranasan ikaw, Panginoon O God, ang masaya at ganap na buhay na to, Panginoon O God, marapat lang din, Panginoon O God, na maranasan din nila sa magitan namin, Panginoon O Diyos O God. Gawin mo kaming bibig, Panginoon O God, ng iyong salita, Panginoon O God. Maging panguna kami, Panginoon O God. Maging mailakad namin ang aming mga paa, Panginoon O God, sa mga dakong lugar na yon, Panginoon O Diyos O God. Panginoon O Lord O God, hindi maging hadlang, Panginoon O God, ang mga mga negatibong iniisip namin, Panginoon O Diyos O God, para hindi makarating ang iyong salita, O Diyos O God. Lord, in the name of Jesus, O Lord O God, binawasak namin, Panginoon O God, ang Espiritu, Panginoon O God, ng katamaran, Panginoon O Diyos O God. Panginoon O Lord, wasakin mo rin, Panginoon O God, ang kasalanan, Panginoon O Diyos O God, Lord, na namumugad sa aming pagkatao. In the name of Jesus, O Lord O God, in the name of Jesus, Panginoon, Lord, sa pangalan mo, Jesus, dinideklara po namin to, Panginoon O God. Lord, maging ang flesh, Panginoon O God, ang spirito, Panginoon O God, ang believe not by the flesh, Panginoon O Lord, kundi but by your Spirit ngayon, Panginoon O Diyos. Lord, in the name of Jesus, Panginoon O God, Lord, hindi na kami namumuhay sa laman, kundi, Panginoon O Diyos, kundi sa Espiritu mo, Panginoon O God, na sumasa amin, Panginoon O Diyos O God. Hindi yung gusto namin, Panginoon O God, kundi yung gusto mo mangyari sa buhay namin para sa mga taong to. Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, O God, dinideklara namin po, Panginoon O God, na ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon O God, ang siya maghari sa amin. Nang sa gayon, Panginoon O God, ang salita na rin na to, Panginoon O God, ang siya naming ipapahayag sa mga taong to, Panginoon O God, na nangangailangan ng kaligtasan, ng pagkalinga, Panginoon O God, ng kalakasan, Panginoon O God, ng restorasyon, Panginoon O Diyos O God, mula sa kanilang pagkakalugmok, Panginoon O God, mula sa kanilang mga katayuan o sitwasyon sa buhay. Lord, in the name of Jesus, O Lord O God, we pray this in the most precious name of our Lord, God, Savior, and King, Jesus Christ. And everybody say, Amen.